Ito po ay okay na. Daling maluto. Po sa matunaw po itong ating butter. Guys, ito na po yung ating pasta. Yan po. Sarap po guys. Simulan po natin ang pagluluto sa pagpapakulo po ng tubig para sa ating pasta. At habang nagapakulo po tayo dito ng tubig, ay simulan naman natin hiwain yung ating mga gagamitin mamaya sa pagluluto. Inuna ko na pong hiwain itong ating manok. Ang gamit ko pala dito ay breast part at pure meat lang po ito, wala po itong skin. Plato. Natapos ko na nga hiwain itong ating manok, isunod naman natin itong ating shrimp. Pag hiwalayin lang po natin yung ulo at saka yung katawan, malalaman niyo po mamaya guys kung bakit ko po ito ginawa pag niluto na po natin. At dito po ay hiniwaan ko po ito sa likod para madali po natin makuha yung kanyang bituka at tapos nagalan na rin po natin ito ng kanyang balat. At ito nga, tatanggalan na natin ito ng balat at dahil po malaki itong ating hipon, kaya hiwain po natin ito. Sobrang mahal nga ng hipon ngayon dahil po ata sa bagyo. Itong 4 na perasong hipon ay nabili ko po sa halagang 40 pesos. Parang per peraso po naging 10 pesos. At ayan, okay na nga itong ating hipon. Isunod naman po natin yung ating gagamitin sa paggisa. Gagamit lang po tayo dito ng garlic at saka onion. Ang style ko naman po sa paghiwa po nitong ating garlic ay dinikdik ko muna bago po siya balatan para madali na lang po siyang i-mince. Pagkatapos ng garlic ay sunod naman natin itong ating onion. Isang buong red onion nga pala ang ginamit ko dito. Sakto na matatapos na tayo maghiwa ng ating mga gagamitin at kumulo na rin po itong ating tubig. Naglagay lang po ako dyan ng asin, pampalasa, at saka mantika para hindi po dumikit yung ating pasta. Inubos ko na nga palang lutuin itong 250 grams. Dahil ang kalahati po nito ay may plano po akong lutuin na iba. Tinapan ko lang yan at lutuin po natin ito until 5 minutes. Pagkatapos nga ng 5 minuto ay luto na nga itong ating pasta kaya hanguin na po natin ito. Hanguin na po natin ito. Tayo dito ng kaunting. Pagkahango nga ng pasta ay diretso naman tayo dito sa paggisa. Naglagay lang po ako dito ng kaunting mantika. Una po natin ditong ilalagay ay ito pong ulo ng hipon. Gisahin na po ito at piga-pigain hanggang sa lumabas po yung katas ng kanyang ulo. Laman po ng kanyang ulo. Ayan. Ayan, ito po ay okay na, kaya hanguin na po natin ito. Ayan, kung makikita nyo guys, ganyan po ang kulay po ng juice po ng hipon. Ayan, napakasarap po niyan. At dito naman po, igisa na po natin itong ating bawang. Haluluin na po ito until po ito ay bumango at mag-light golden brown. Kapag naging ganito nga, ay okay na yan. Isunod naman natin ilagay itong ating onion. Haluluin lang din hanggang sa ito ay mag-caramelize. Pag naluto na itong ating mga panggisa, isunod naman natin ilagay itong ating chicken at itong ating hipon. Pinagsama ko na po ito dahil pareho lang naman itong madaling maluto. Kapag ganito na nga naluto na, ilagay naman natin itong ating pasta. Kalahati lang po ng niluto kong pasta ang inilagay ko po dito dahil yung kalahati ay may paglulutuan po ako. Pagkatapos po maglagay ng pasta ay haluluin mo na para pumapit po ang lasa po ng ating panggisa. Pagkatapos naman natin itong mahalo ay timplahan po ito ng asin. Kaya na po ang magtansya kung gaano po kadami ang inyong ilalagay. At maglagay din po tayo dito ng maraming paminta, paprika, at kaunting oyster sauce. Pagkatapos ay i-mix ito ng mabuti para mag-well combine at kumapit sa ating pasta yung mga nilagay po nating pampalasa. Yan po itong pinagpakulan po natin. Dito naman po ay maglalagay po tayo ng kalahating baso po ng sabaw. Itong sabaw po, ito po yung pinagkuluan po natin ng ating pasta. Naglagay na rin po ako dito ng 1 kutsara po ng calamansi juice at kalahating kutsara ng white sugar. Pampabalance lang po ng lasa. Haluluin na ito hanggang sa matunaw at kumapit sa ating pasta yung ating nilagay na pampalasa. Ang apoy pala natin dito ha ay nasa medium heat lamang. Ayan po, butter. Kapag ganitong na-well mix na natin, ay maglagay po tayo dito ng kalahating bar ng butter. O ito po yung small size po ng butter na nabibenta or nabibili po natin sa palengke. Haluluin na po natin until po mag-melt itong ating butter.
Kapag ganito namang medyo nag-melt na siya, patayin na po natin dito ang apoy at continuous na po ang paghahalo. At continue po natin itong ihalo. Ayan. Ayan, ito po, luto na po itong ating buttered pasta with shrimp and chicken. I-serve na po natin ito. And pwede din po kayong mag-toppings ng cheese if you like. Pero kung wala po kayo ay okay lang din po naman. Ayan guys, ito na po, luto po yung ating pasta and it's time to taste it. Hey guys, ayan po at naluto na po yung ating pong pasta. Ito na po siya guys. Ayan po, ito na po siya. Ayan guys. Ayan po. Ayan. Ayan po, wala po tayo ng tinidor. Ito po. Tikman na po natin. Ayan. Ayan po guys. Napaka-creamy po ng texture po nitong ating kan guys. Pasta, ayan po. With shrimp muna. Mm. 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 Sarap. Ang sarap po guys. Kain po tayo. Mm. Mm. Saktong-sakto lang po yung kanyang lasa. Mm. 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 Sobrang buttery po niya guys. And lasa-lasa po natin yung shrimp. Yan po. Mm. Sarap po guys. Ayan. Uy. Yan po guys. Kain po tayo. Big bite po. Ay. Mm. And guys, tapusin ko lang po itong kainin. And thank you po for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!